na ng meeting ang Bureau of Customs kasama ang iba pang ahensya kaugnay ng pagpapadala umano ng e-waste shipment sa Subic. Sa madaling salita, basura ng ibang bansa dito po tinatambak sa atin. Higit 230 containers daw ng pinaniniwalaang electronic waste at isang container ng plastic waste mula sa US ang nakarating sa Freeport mula Marso. Aanin nila yun? Oo. Oo. Pakinabangan pa kaya yun? May pera sa basura, di ba? Well, may pera sa Oo. basura, pero sino bang magsasalita kung bakit nila in-import yan? Oo. Ang sabi ng ilang environmental groups, illegal ang isinasagawang importasyon ng e-waste patungong Pilipinas. Paano raw nakakasiguro na sinusunod ang mga patakaran kaugnay ng pollution control at health and safety measures? Kaya mas lalong pinapalakas ng mga grupo ang kanilang panawagan ngayon. Huwag gawing dumping ground ng foreign waste ang Pilipinas. Saktong pag-usapan din ng isyong ito dahil nalalapit na po ang pagdiriwang ng 80th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at US nitong Hulyo. Diyos ko, kasama pa rin pala sa usapan yan. Na pwede bang huwag kayong magpadala ng basura nyo dito? Dami palang mangyayari sa July 6, no? Oo, ang dami. Okay, so para lalong malinawan tayo sa isyong ito, makakausap natin via Zoom ito pong ating Si Jam magiging Lorenzo. panuhin. Jam Lorenzo, Deputy Executive Director and Policy Development and Research Head ng Ban Toxics. Welcome to Memo po. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Sir, ano ho ang inaasahan ninyo mangyayari sa July 6 meeting na ipinatawag daw ho ng Customs kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan? Una sa lahat, kasama ba kayo dito sa meeting na ito? Sir Willard, nakatanggap po ng invitation ang mga NGOs natin, including Eco Waste Coalition at Basel Action Network. As part of the task force ng e-waste ay kasama po ng Eco Waste Coalition ang Ban Toxics at ang iba pang mga NGOs na harap sa issue na ito. Okay. So ano naman po ang inyong... Bakit po kayo inimbitahan? I mean, to weigh in on... ano po ba talaga ang nangyayari? Kayo na po ang maglahad kasi you're the expert in this field. Ano po ba yung ini-import tapos ibabagsak yung basura dito sa atin? Sa pagkakaalam po natin, ito kasing information regarding sa mga e-waste imports ay nakuha natin sa isang US-based organization na ang pangalan po ay Basel Action Network. So sila po ay nagsimulang magpadala ng mga alerto sa ating gobyerno since 2025 regarding sa mga shipments na ito. Ngayon, during the course ng pagpapadala po ng Basel Action Network ng alerts sa gobyerno natin ay napag-alaman po natin na hindi pala pwedeng umaksyon ang DENR at Bureau of Customs dito sa mga shipments na ito. Unang-una dahil may regional trial court ruling na pinagbabawal sila na i-seize or mag-conduct ng inspection sa mga shipments na ito. Ngayon, kung bakit illegal ito, ay unang-una po ang Philippines ay nag-ratify po tayo ng tratado or international treaty na kung tawagin ay Basel Convention. Para po sa kaalaman ng ating mga listeners, ang Basel Convention ay isang treaty na nilalayo na kontrolin itong mga transboundary movements ng mga hazardous wastes. So pag sinabi po nating transboundary movements, ito ay mula sa ibang bansa papunta sa ibang bansa. Ngayon, malaking issue po ito dahil ang Philippines ay isang party o kumbagay niratify natin yung convention. Ang US ay hindi po sila nag-ratify ng convention. So under the treaty, pag ang isang non-party katulad ng US ay nakapagpadala ng e-waste sa isang country katulad ng Philippines na nakapagpirma ng treaty, ay isa po itong kinoconsider na international crime. Oh, okay. So what is... I might have missed it in your answer, ano po. Pero ano po ba ang benepisyo sa atin na tayo po ay kasama dyan sa tratadong yan? Ano ang benepisyo sa atin na tayo nag-i-import ng basura? Ang benepisyo po na pinakamalaki ay unang-una economic. Maraming, hindi naman po natin ikinakailan na maraming mga trabaho na generate ang pagre-recycle ng basura. Tulad nga ng sinabi kanina ni Mr. Willard Cheng, may pera sa basura. Pero gayon pa man, may mga certain na mga batas na kailangan tayong sundin. Hindi lamang ito national laws,
Kasi marami tayong batas on the national level, kundi pati na rin yung mga international obligations natin under the Basel Convention. And like we stated earlier, ang pagkuha ng mga basura mula sa developed countries or non-parties, no? So dalawa kasing categories ang US. Unang-una ay hindi sila party to the convention, hindi sila pumirma sa treaty, at ikalawa ay isa silang developed country or OECD country. So parehong instances po ay bawal sila sa Basel Convention. So anong remedyo ho ang nakikita ninyo, sir, na pwedeng gawin sa pagkakataon na ito? May magagawa pa ho ba or kailangan pa itong umabot sa korte or ano yung mga immediate steps na pwedeng magawa ng mga ahensya ng gobyerno? Para po sa amin as NGOs, no, ang isang katanungan na nakikita natin is kung willing tayo na labagin ang international law, ano pa ba yung mga ibang bagay na kaya nating gawin? So for us, isang malaking investigation is unang-una, sigurado ba tayo na itong mga e-waste na ito ay napaprocess ng tamang paraan. So ang inaalala po natin dito ay yung kapakanan ng ating mga trabahador na tumatrabaho sa e-waste na ito. At ikalawa, yung kapakanan din ng ating environment. Dahil ang e-waste po, kaya po sila under ng Basel Convention ay recognized sila na talagang toxic materials, no? Na talagang magli-lead to emissions and releases ng toxic pollutants kung hindi sila naaalagaan ng ayos. Okay, so that was going to be my question. Namomonitor po ba ninyo? Halimbawa, itong huling pagkakadiskubre ng e-waste from the US. Ito ba yung nakakadulot na ng trabaho sa ating mga kababayan? Ano po ang produkto na manggagaling po dito? Sabi nga may pera sa basura. Ano po ba yung byproduct nito pong mga electronic waste na ito? Unang-una, no, hindi natin alam yung full scope nito kasi wala naman tayong access sa mga recycling facilities. Pero based sa mga statements from these industries ay unang-una dinidismantle para makuha yung mga valuable materials. Kasi marami naman po talagang mga magagamit na material from e-waste. At yung iba ay nire-reprocess, yung iba ay nire-reassemble, and maybe for exporting. Pero hindi rin talaga ganun kalinaw yung nalalaman natin kasi wala naman tayong access to these facilities in the first place. Ay, ayun. Pero kung halimbawa, mapatunayan na mapanganib ito, hazardous, kumbaga, kailangan ho ba at dapat ba itong ibalik sa pinanggalingan niyang bansa? Dapat po, no? Dahil under the Basel Convention, pag na-prove natin na na-violate natin yung treaty na ito, ay kasama yung criminal prosecution. Kasi sabi ko nga kanina, ay international crime ang trato dito ng Basel Convention. So, and ikalawa ay repatriation of the wastes, of course. Ano ho yung mga nakikita niyong posibleng peligro sa kalusugan at environment kung halimbawa yung e-waste ay pinoproseso o iniimbak ng walang safeguards? Unang-una, no, kung naka-impact lang yung e-wastes in open storage, kaya tayo may mga batas para kontrolin kung paano nga ba yung tamang magpag-store ng e-waste. Kasi alam natin na, for example, nakabilad sila sa araw, exposed sila sa ulan, ay nakakapag-lead na to sa emissions and releases of chemicals, no? At iba't ibang uri ng chemicals ito, marami dito ay tinatawag nating persistent. Kumbaga ay nagsistay sila sa environment for prolonged periods. Yung iba, indefinite period ito. Ilang taon na mananatili ito. At yung mga komunidad at yung mga workers na nandito sa area na to, ay talagang maapektuhan sila. So dapat siguro amyendahan ng mga probisyon ng kung anumang batas o ordinansa ang sumasakop dyan that within a certain period of time, kailangang ma-convert na siya or ma-recycle na siya at hindi manatili doon ng ilang taon na sila ay nakatenga tapos Exposed. na yung kinakalawang na o magiging mas toxic pa. Hindi ba? Okay, so may mga manggagawa o komunidad na ba po kayong nakita o nakausap na posibleng na-expose sa toxic e-waste? Kasalukuyan pong tinatrabaho ng e-waste task force. Kasi nagbuo po tayo, no, ng e-waste task force na kung saan binubuo ito ng maraming NGOs na concerned within the Philippines, no? So parte po ng ating mandato ay maghanap ng mga recyclers na mga kausap para malaman pa kung ano pa yung mga kondisyon nila. Kasi bukod po sa sinabi ko kanina ay ang concern natin is yun nga, kung nag-violate tayo ng international law, ano pa ba yung kaya nating gawin? Paano kung may mga unwarranted na mga
processing activities na ginagawa katulad ng pagsusunog ng mga e-waste, which is again violation ng mga national laws natin at international law, no? So kung ganun ay kailangan i-monitor talaga natin ng mainam. Ayun, kasi dapat yata makausap natin ang pinuno ng SBMA. Hindi ba kasi yung Subic ang pinag-uusapan ngayon eh. Oo. Kung ano ba ang balak nila dyan, bakit niya pinayagan. Oo. It is illegal, so what is the solution? Ibalik sa Amerika? Ganun po ba? Kung illegal, what is the option? Tulad po ng nabanggit ko kanina, no, under the Basel Convention, dahil non-party ang US, ang isang way dito is criminal prosecution and of course repatriation of the wastes. Ito po ang nakasaad sa Basel Convention. Pero on a national level, gusto ko rin i-highlight na usually kasi ang pag-inspect ng mga ganito ay mandato ng DENR tsaka ng Bureau of Customs. Pero tulad ng nabanggit ko kanina, may regional trial court ruling kasi na pinagbabawal ang DENR at Bureau of Customs na mag-imbestiga within Freeport zones. So ang isa sa mga malaking kampanya po natin ay sana maibalik yung authority ng DENR at Bureau of Customs over these Freeport zones at i-ensure na nagagawa nila yung mandato nila. Ang dami, oh. Nakikita mo yung video. Oo. At sir, yung nabanggit po ninyong ruling ay naapila na ho ba sa Court of Appeals? Ano ang status nito? Ang current status po nito ay ina-appeal siya ng both DENR at ng BOC. At Ayun. na-identify na ba kung sino yung importer o yung company responsible dito sa particular na e-waste na nakarating dito? Yes po, no. Meron tayong mga pangalan ng mga importers na nakasaad dun sa RTC ruling. I think andito yung Enjoy, Refit, and Jetlong. At sila yung mga main na mga pangalan na nakasaad sa RTC ruling. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Ban Toxics Deputy Executive Director and Policy Development and Research Head, Jam Lorenzo. Salamat po. Maraming salamat din po.